Anong makikita mo? Anong gain mo sa personal mo lang na ginagamit? Hindi ganun. Mga kapatid ko. Kaya, I always talking to all of you noon na sabi ko, buksan nyo yung mga live, tignan nyo. You must spend your time also, hindi lang yung Sabado, Domingo, adata kayo, Sabado, Domingo, adake, makiumo kayo. And the rest, 5 araw, forget about it, nagkita tayo tumano Sabado. Hindi ganun. Diba sinasabi ko sa inyo, ang katuruan ay kagaya ng baby yan. Kailangan din arugain mo. Kailangan din na alagaan mo. Kasi nagkaroon kayo ng anak. Bakit? Pinapakialaman nyo lang siya ng Sabado Linggo? O sige, hindi ba ang magulang, kahit uray na gato trabaho na, baybayan na dyan trabaho na, tinapatadyan na. Hindi eh. Ganon ang katuruan. You must take care of it. Yung katuruan nagtitake care sa atin, but we never take care of the katuruan. Oh, hindi ko sinasabi na big problem ito. Hindi ko sinasabi na big problem ito. But this person, kaya ang sabi ko nga, ito, paunlakan ko. Diba, sinabi ko sa inyo noon, sino man sa inyo makapagpatunay, patunayan nyo. Usapan natin Adan, ang usapan natin. Adan ang usapan natin. Kung mapanindiganan mo na si Adan nang galing sa lupa, kahit nasa Mindanao ka pa, sabi ko sa iyo, babayaran ko pa sa ayos mo. Ang one way noon, 10,000. Pero siguraduhin mo lang talunin mo ako. Kung ayaw mo sa center, mag-usap tayo sa live. Ngayon, sinabi ni Brother Petronio nung linggo, o yung kapatid na yan, na lagi yan na nagko-comment, pumarito ka sa akin ng pasayos mo, sabi niya. Sagot ko. Nung may sa kayo nga kotse na umay, nuhan ko ng ada kotse me. Agluga kami. Sige, sagutin miti, gasolina. Napsa. Kasi mas mayaman kayo matalino kayo Kung ayaw nyo sa center, mag-live tayo. Bakit? Hindi ko sinasabi ng naalos na pasensya dito na susuro, palaban na to ngayon. Ang dami ng bagay na nangyayari. Analusan pa ilang, at tinakat adon. Di ko nadaan, bumabrabe ka naman ng tiberplo. Kastoy manano, mabrabe, di pa'y malmarpas, di kastoy. COVID na naman. Ano? Po tayo, hintayin natin kung anong darating? Hindi. Hindi ganun. Mga kapatid ko. I myself. Kaya nga sinabi ko kay Brother Joey noon, imbaga ni Ama dito sursuro madarom. No kaya umatras, mabaling. Tahampay mo napasad di darom. Baka to ibaga, mga di damo impagbagagamin. Ram-raman da, baka kunam to. Nabsa. Tidak bisa mo. Kamdamagen sister no iti Diyos ket nasa langit, hindi ako naniwala sister na nasa langit ang Diyos. Bakit kamo noon hindi pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa ay may isang paraiso na doon nakatira ang Diyos. Ikaw sister, noong itayo ang bahay mo, nasa loob ka ba ng bahay mo habang ginagawa? Ganito, kapsatan niya. Ako mag-imbaga nga na langit di Diyos Ako imbaga. At ang sinasabi mo, nung wala pa, ang kinukumpara mo, nung pinapatayo yung bahay ko, nasa loob na ba ako ng bahay, isipin mo yung tinatanong mo. Noong ipinapatayo, halimbawa yung bahay ko, nasa loob na ba ako ng bahay ko? Paano ako makapasok sa bahay ko? Ginagawa pa lang, hindi pa tapos. Ginagawa pa lang. Paano ako makapasok? Ngayon, if you talk about this, na Diyos ang usapan na sinasabi mo na hindi ka niwala kasi ang Diyos nasa langit.
kundi nasa isang paraiso. Bakit? Ano ba yung Diyos? Yun yung gusto mo. Before ka na magsalita kasi ng Diyos, kasi kami, diretso sa'yo, sinasabi mo na ang Diyos is verbo. Saan ba tumitira yung verbo? Saan mo ba mahahanapan yung verbo? At ano ba yung verbo? Ganun yun. Ano yung verbo? If you talk on something, kailangan sabihin mo diretso. Ano yung verbo po? Ang verbo ba ay isang tao, may mata, may ilong, at nandun siya sa paraiso? Paano? Kailangan po ito, kaya nga sabi ko nga, ito napakadaming bagay, kami hindi namin, kaya nga sabi ni Brother Petronio noon sa akin, ang mga problema ang dali pa nga banbanag, di ka lang susuro. Taang aming nga banbanagan, ipasutnan, basta nasa katuroan ka. Basta nakaturoan ka. Huwag ka lang maghangad naman anang palasyo dahil hindi ka niya i-build upan ng palasyo. Na for single na para sa'yo lang. Kaya nga sabi nga, if you believe in God, kailangan mayroon kang tiwala sa Diyos. At huwag ka rin maghanap. Ang dami-dami mga nagsasabi diyan na ang kailangan daw, pag naniwala ka daw sa Diyos, huwag magarbo, simple lang, tama na. Yung kasimplean, pero sinasabi nila yun, hindi nila ginagawa. Diba? Kasi napakahirap naman ng simple. Napakahirap naman ng simple. Mga kapatid ko, kagaya na lamang, noon yung kapatid ko, nagsisikyo pa lang. Medyo luma na yung uniform niya. Isulat pinakaluma din yung uniform mo. Di mo mula suksukatan retan. Ang amin niya, barbaro. Ginagawa niya lahat ng paraan, nilalaban niya ng anil and so on, para mag-ano lang. Kasi iba na nga yung kulay, kasi old na nga. Ikasano na nga ipastika simple di jay. Ang daming mata na tumitingin, diba? Ang daming nagsasabi na, di mo lang maiayos ang datang ako, diba? Ganon. So kailangan mo, kasi nandiyan ka. Nandiyan ka. Pero kung na ni Ama, namit mabalin, nasumrat ka itang abanag. Alam mo, nakamit pinaon Pero ginusto mo. Yun yung bagay. Ginusto mo. Being ginusto mo yung siyang bagay, hindi mo na magagawa. Huwag mong i-excuse yung katuruan. Hindi ko magagawa yun. It's because na may trabaho ako. No, that's not excuses. Pumasok ka dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, ni Ama, di kayo sumbat na nakunana, di kayo sursuruhan nga may pilit. Di kayap na nasabon aja kakabsa. Awan right mo agrason. Awan right mo agrason. Bakit wala kang right? Kasi sinabi niya hindi mo pinilit Parang kagaya lang yan, nagluto ko ng ampalaya. Ngayon sinasabi nung isa pinakain mo, nakapapaitmet, expectation mo di pariya, nasamit. Nguno na alsam. Ganun, hindi ka, kasi you know na, alam mo na yan ay Tanong ulit. Pagdating ng hukom, ang mundo ay magugunaw. Lahat tayo mamamatay. Masama o mabuting tao. Pero muli tayong bubuhayin ng Diyos. At doon pahihiwalayin na niya ang mabuti at masamang tao. Ang masamang tao ay sa impyerno. Yon. Mabuting tao ay sa paraiso, maninirahan, at doon ang buhay na walang hanggan na pinangako ni Jesus. Kapsat kastoy, may mayat siguro no kwa. May mayat mo kastoy na panagkam kanyami dayta. Mayat aji kastoy, panagkam dayta nga sarita, mga iti Diyos ka dapat huhukom na. Hindi, itry mo, gawin mo. Kasi ganito lang yan kung ano yung paniwala mo, parang kung ano yung hiniling mo, yun yung ibibigay niya. Hiningi mo, naniwala ka na mamamatay ka, then mabubuhay ka. Okay, just live it. Then do it. Bakit sinasabi ba namin sa'yo na, yung sinasabi namin na, kasi mayroon kang salita na kamo, ang katuruan, buhay na walang hanggan, di wow. O mayroon kang rason na ganon. Kung buhay sa'yo is kamatayan, di wow. Diba? Gawin mo. Kasi you believe that you believe na kamatayan, okay lang.
Ang motherland ay ginagawang Diyos ang langit. Yan ay malaking kawalan ng tamang katuruan. Kawalan ng tamang katuruan. Yung ano muna, yung sinasabi mo na, ano tawag dito, sinasabi mo, mga kapatid ko na, sinasabi mo tungkol dyan sa sinasabi mong kamatayan, mamatay ka muna, tapos bumalik ka sa amin, sabihin mo kung papaano yun. No, mamatay ka muna, para maniwala kami sa'yo. Kasi ang dami ng, alam mo, let's say, ilang billion na tayo? 7 billion? 8 billion. 8 billion na human being. Kahit yung mga Muslim naniniwala sila na mamamatay sila, then mabubuhay sila. Anong napapala ng tao na mamatay? Pero kahit lang yung masagasaan sa kalsada, nagre-reklamo, di magpasalamat sana sa nakabangga. Kasi mamamatay na siya, di ba? Mamamatay na siya. So wala nang silbi a piece of order. Bakit? Kasi you believe ng kamatayan. Eh di magpasalamat kayo, tama malapit na kayong mamatay. Di ba? Ngayon, you're talking about the paradise. Ngayon yung sinasabi mo na ang motherland, ginadiyos niya ang langit. Kaya anak ko matatangaro. Hambang na sika, di sika mimot, di ba? Kaya nga pinapahit namin eh. Pinapaliwanag ko, kaya nga sinasabi ko sa'yo ngayon. Eh kung gusto mo, patunayan mo yung Diyos mo. Patunayan ko din yung Diyos mo. Magbinagan tayo ng Diyos para maganda. No? Para wow. Sana all ka mo yung buhay na walang hanggan. Bakit? If you believe in something, kaya nga kami, we are doing our best. Kahit sinasabi nila, duwangan daw, di na mo nagsasardunan. Yes, because we are open. Umaasa kami na matanggap namin yung buhay na walang hanggan. Hindi kamatayan. Hindi kamatayan. At marami man kaming pagkukulang. May mga pagkukulang man kami. Anong magagawa namin? But we still keep on doing our own best. Hoping na mabuhay kami na walang hanggan. But if you're hoping na mamatay ka, huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang patagalin, brother. Do it as soon as possible na. No? Ayun, kung may kayamanan ka, mamamatay din ang pamilya mo, bigay mo na lang sa amin. Ganun lang yun. Ngayon, ang motherland, Diyos niya ang langit. Diyos, hindi lang yun. Nagkamali ka. Ang motherland, or kami, Diyos namin yung liwanag, Diyos namin yung langit, Diyos namin yung lupa. Diyos pa namin yung buhay namin. Di ang ganda, ang dami, di ba? Ikaw, kung maraming pera, hindi ka masyahan. Maraming Diyos, ayaw mo. Ganun lang yun, mga kapatid ko. So, pero ang sinasabi ko, para sa ganun mas maganda yung usapan, okay, face to face ka, makano lang yun eh. You know? Siguro naman, you cannot even spend na pumunta dito ng 1,000 for gas or pasahis na. Mga kapatid. Ganun lang yun. If you want to talk about it, anong nga rin si Servina, ano puntos mo nga nakikipag-divide, ano ka na, hindi nalalaman. No? Hindi nalalaman ng mga kapanalig mo. Mas maganda yung alam nila, para sa ganon, congratulated na ka kung ikaw lang nag-isa ka lang. Anong puntos mo doon? Wala kang congratulation, baka nakapay padayawan si Diyos mo. Kaya dito, I myself, I'm doing my very best. No matter what, kaya si kuna ni Amo. Uray sa uray ti panagreklam. Kaya mo, halatado naman na hindi ka pumapanig, hindi ka naniwala sinasabi ko. So what? No? Hanggang nga si ka mang bibiyag kanya. Diretso usapan, hanggang nga si ka timang bibiyag kanya. Tinapatag ang umat mo sino mang bibiyag ka. Tanong uray, angas ka nga angas mo, pinmanawon tayo tangabiyag mo, tali na ka mang mo. Di mo mag-am-am mo iso na. Mabalik. Ganun lang po. Kasi ang iisang Diyos langit lupa dan wala nakaalam. Walang nakakilala. Tingnan mo, sinasabi nila, sinasabi ng isang kapatid, ang Diyos daw ay Verbo, ang pangalan ni Jesucristo. Imagine mo yun? Di naglawag, nawahanan mo.
Anya kad ti verbo ket verb sarita sa ubalik ka sibitla. Then pangalanan mo ng Hesus Kristo. Imagine mo yan. Kung yung sinasabi mo sa amin nagpamilya, hindi nagpamilya ang Diyos. O di saan ka nagpamilya, hanga nagpamilya ni Diyos, mo kaya, at si kami lang, tapos si kami lang mga kaming anak na, hamong nga si ka. O. Kasi no iba nga linikha na ni Adan kan Eva, ordinaryo nga tao laang. O di ordinaryo nga tao lang naggapuam, hanga Diyos. Taita mo Biblia ngamen, di ibagpagada ni Adan, nagaputi daga. Ni Eva, nagaputi paragpag. Kasi kami sa bali. Sa bali. Yung sinasabi mo pa na ang ganda na nahihinayang ka, na sa ginagawa namin, na should be, bumalik na kami kay Jesus. Kabsat. Nagadunga taon. Ito'y lang Pilipinas, 500 years, nga tawonon nga naigamur ti Pilipino iti dayta nga pamati diretso sa rita isupay tinang parigat kanyata. See? Gapu iti dayta nga pamati nga Hesus Kristo, gapu iti dayta nga Biblia naigamur-gamur ti kanyarigat ti Pilipino, naidadanas ti nagadunga Pilipino. O baka hammo agbasa ka tay sumaamom, nagbasa. Gapu iti dahi nga pamati. Itata, pabalikan na kami ta, kanya. Tatlo, bayad kami mo iti. Ikapu me. O, tatlo kasta, agpadasal kami mo, agpakararag kami mo. Bakit mo gagawin yun? Kaya mo naman magdasal. Ganun po yun. So, baka kapatid, iti masapol, kabsat. Hindi ko nakaroon kaysa tayo. May sa nga sa langit tagaadan. Hala nga, agaputa mong tagsaon. Agsaw ka mong tagbibinting. O, pagkatapos, awan lang, kasli lang. Hindi ganun. Iti mamate. Di ko na dahi haan lang nga dyan di ara sarita, makita mi di arami. Kabsat. Kuna mo di kabsat, ke oray la di mangan ka aramid mo. Ketuay. Oray mo di matulog ka aramid mo. Isu nga di pamati, makita ti aramid. Kung di aramid mo, kung isu di tiladawang, di pa nagpamati. Ganun lang yun. At ang bawat isa, isu na ito inutan, itunggal mo isa, at dati biyak kang pagina. Nga ag-reflect, anyaman di pamati, nga pag-reflectan, pag-reflectan, di di pamati na, kun, di aramid. Agkantahan. Well, babaam dahil tayo noong unang panahon, basta kukwam dahil ta. Di kukwami lang ta.